nga Webes. Bulkan Kanlaon, liwat nga naglupok kaina sang aga, ashfall na eksperyensyahan sa pila ka lugar sa Southern Negros Island. Pila ka mga estudyante nakuhaan sang video nga nagtapungulay sa gwa sang Antique National School. Kumbento sang simbahan sa Barangay Alihis, Bacolod City, Ginkawatan. 400,000 pesos nga cash, bike kag mga gamit na taban. Mga residente sa coastal area padayon nga nagaaligmat sa posible epekto sang habagat. Paghatag prangkisa sa mga motorcycle taxi. Malawig na nga panawagan sang grupo sang mga riders sa Iloilo City. Apang hingyo sang mga rider. Ginapamatukan sang pila ka grupo sa sektor sang transportasyon. Ini ang Bratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso sa mga nagapangunang balita, mga residente sa coastal areas. Ginapanghigtan na ang mga tops ang ilabalay bangod sa mamadlos nga hangin, tugas ang habagat. Si John Sala may nagarat sa nga balita live sa Barangay Poblacion South, Oton, Iloilo. John. Kim, padayon yung mabatsyagan ng epekto sang maskin pabaskog pa nga hangin na baga tuga sang Bagyo Inday. Ginhingagaw na din Chelsea nga mahigta ng atop sang ilabalay dito sa Barangay Poblacion, East Oton, Iloilo. Bangod sa mamadlos kahangin kagabi, naguba ang porsyon sang ilatop. Gakidan kami sir sang galupad-lupad nga atop. Gaano lang bala kay hangin nga daan. Nagapreparar lang ang mga. Naka-alerto naman halin pa kagabi sa Daimeri Joy. Ginakayunan ni tatay ang amon nga atop kag secure yaman tanan nga gamit namin kuning kaso nga maglabot diri ang tubig. Suno sa Pag-asa Iloilo, apisar nga naging typhoon na lang ang Bagyo Inday. Nagababaskog ini sa gihapon sang habagat nga nagkadalas ang malaing nga tiyempo. Apisar nga naghina ang bagyo, ginabisuhan sang Pag-asa Iloilo ang mga residente nga nagapuyo sa mga coastal area, ilabi na sa Southern Iloilo kag sa probinsya sang Antique nga padayon nga magaligman. Was ginalauman nga mangin maulanon sa gihapon ng tiyempo. Possible lang mas higher intensity ang aton nga mga paulan. Magalumon pa aton nga tiyempo for the next coming days. Naglapot sa 12 ka mga LGU sa probinsya sang Antique ang nagdeklara sang suspensyon sang face-to-face classes subong adlaw. Padayon naman ang blue alert status sa probinsya. Suno sa Pag-asa mangin mabalod ang kadagatan buwas tubtob sa weekend. Gani ginabisuhan ng mga mangingisda nga magpaiway anay sa pagpalabon. Nagtupa naman ang ulan sa pila ka bahin sang Negros Occidental. May pila ka pagbahang ang ginreport na panggilayon man nga nagasubside ang tubig. So Abalo-Bantayan ginaton naton ng mga flood prone areas kag ang aton man nga mga landslide prone areas no kay laban-laban sila ginang apektado. Kim, makitanta diri sa Barangay Poblacion South Oton, mabaskog ang balod gani ginpili sa mga manupangisda nga hindi anay magpalawod sa bunga adlaw para man sa ila safety. Kim. Madamong nga salamat, John Sala. Bulkan Kanlaon, liwat nga naglupok kay nasangaga. Sa dugang nga detalye, makupunta si Eileen Pedreso live sa La Castellana, Negros Occidental. Lin. Madamo nga salamat Kim, pila ka lugar sa Negros Occidental kag Oriental apektado sang ashfall, tugas ang abong nga ginbugas sang Bulkan Kanlaon. Yari ang nagaratsada nga balita. Makita sa IP camera sa Fivox ang madamol nga aso nga may upod nga abo halin sa baba sang Bulkan Kanlaon matapos ang liwat nga paglupok alas 7:33 kaina sang aga. Moderately explosive eruption ang nagluntad sa bulkan suno sa Fivox kung sa diin may upod nga pyroclastic density currents. May mga reports of ashfall kita nga nabaton sa Canlaon City hasta sa Cebu Province. Kita magsuksok sa aton nga mga face mask tungod kay ang ash kung aton ning mahaklo health hazard din siya. Nakuhaan pa sa video sa Bacolod City ang paglupok sa bulkan. Nabatian sa pila ka mga residente sa Barangay Mansalanao, La Castellana ang matunog na lupok. Nabatian mo din lupok, kusog kulbaan ganit Pero hindi na mo makita kay gaano mo. Galom. Laganay kami, galantaw dahin kami kasulang gaamo na Siling namon
Ay, mag-impake kita, wala man tagyapon makadtuan. Matapos ang 3 ka minutos nga aktibidad sa bulkan, naeksperiensyahan ang ashfall sa pila ka lugar sa Negros. Napuno sang abo ang mga pananom, pati mga salakyan sa San Carlos City. Sa Canlaon City, may upod nga mga bato ang abo nga nagtupa sa mga balay. Sa sini nga video, hindi na mapuslan ang mga baligya nga mga utang sa merkado sa Canlaon City bangod sa ashfall. Nakalabot man sa Cebu ang ashfall rason nga nagsuspinde sang klase ang pila ka LGUs. Wala pa sang ginpatigayong evacuation sa mga residente santo sa record sa Negros Occidental PDRRMO. Mga kapuso, sa pinakauling nga updates ng PDRRMO, nagapabilin nga apektado sa ashfall ang San Carlos City sa Negros Occidental kag Canlaon City sa Negros Oriental. Pagsumbaganay sa pila ka estudyante sa Guasang Antique National School nakuhaan sang video. Insidente ginaimbestigaran na sang bulutuan. Yari ang naga-rat sa nga balita. Makitaan sa video nga kasubong naghahanda ang 2 ka lalaki sa isa ka away. Mation-tion, nagsumbaganay na ang mga ini. Nag-intra sa ila away ang iban pang lalaki nga yaraman sa lugar. Gilayon man nga nagdinalagan ang mga imbolbano. Natabo ang insidente sa Bakating Alote sa Guasang Antique National School sa San Jose Antique, Martes ang udto. Sunod sa principal sa bulutuan, nagpinalagyo ang kabataan bangod ginlaga sa mga pulis nga nakadetail sa bulutuan. Apang, wala sa nadakpan ang kapulisan. Ginaimbestigaran na sa bulutuan ang insidente. Hindi pa makumpirmar kung estudyante nila ang nakuhaan sa video. Ginatumod pa ang ginhalinan sang gamo. Hindi man naman ma-roll out kang grupo-grupo. Ang common nga ginahimo sa mga bata nga kung daw medyo may nainitan sa kada isa ra, doon nag-aangkat na isang da. Kag mag-sports, tawag nanda kano do sports paringay. Kung matumod, ipatawag ang mga estudyante kag ila ginikanan. May mga corresponding level of sanctions man muna siguro kung minor offense, may mga physical pero wala nag-led to serious physical injury. May kita suspension, not more than 5 days kag referral sa DSWD. Gina-validate pa sang San Jose Police ang insidente. Kaangot sa natabo, nag-request naman ang principal sa kapulisan kag barangay nga dalon sa bulutuan ng mga estudyante nga nagatambay sa mga tiyanggi kag establishmento sa tion sang class hours. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas ang naga-ratsada. Lalaki nga ginapahayag nag-live selling sang illegal nga droga sa social media nakapalagyo sang gin-operate sang kapulisan. Si John Salamay naga-rat sa nga balita. Na-monitor sa Molo Police nga nag-live sa social media sa iya ginabaligya ang illegal nga droga si alias Alexis. Gani gilayon yung gin-operate sa kapulisan sa iya balay sa Barangay Boulevard Molo pinaagi sa buy-bust operation. Apang sa pasulod pa lang ang kapulisan sa zona sang barangay, namutikan na kuno inis ang sospek. Gani nagpalagyo kag naglumpat sa suba. 5 ka bulan kuno ang ginamonitor sa kapulisan ang illegal nga bluhato ni alias Alexis. Pero naabutan doon, naiwan pa yung mga drugs niya doon. Nagano siya na pwede nang pumunta doon sa bahay niya kasi based doon sa information nila na pwedeng doon ka na gumamit doon sa bahay niya. Magluwas sa pag-live sa social media, nag-post man kuno ini sa ginaligado droga kag drug paraphernalia. Aminadong iloy ni Alexis nga nagagamit sang drogang iya bata. Apang wala kuno ini nagaduso. Posible man kuno nga hindi siya nagagamit sang iya social media account bangod wala sang cellphone ng iya bata. Sa kwarta, sir, baka gani sang tuto ka panyaga sudan, wala gani, sir. Matapos kuno magpalagyo nakabalik pa sa ila balay ang iya bata kagabi. Balik sa kanagilis, kibasa siya. Tapos siling ko, doy, ano na ni doy, gina-nervyos ko sa inyo. Gilayon man kuno nga naglakat si Alexis kag wala na hibaluan sa iya iloy kundi ina nagpadulong. Upod kay Hansi Sierto, John Sala, anaga, Ratsada. 400,000 pesos nga cash kag mga gamit ginkawat sa kumbento sang simbahan sa Barangay Alihis sa Bacolod City. Insidente na huli ka. Si Tess Ordales may nagaratsada nga balita. Dalang flashlight ginlibot sa gining lalaki ang hulot sang kumbento sang St. Jude Tadeo Shrine sa Barangay Alihis, Bacolod City. Makita nga ginkuha sini ang pink nga bag nga may unod nga laptop. Nagbalik pa ang lalaki kag nagsuhot sa ilalom sang lamesa didto na niya gintaban ang printer.
Magluwa sa laptop kag printer na dula man ang bisikleta sa assistant parish priest, ang portable speaker, electric fan kag air cooler sa simbahan, hagang balor 400,000 pesos nga cash sa Kura Paroko. Hindi man mahimo guro nga isa lang kay tungod ka taas pa sa second floor pa mo. Mahimo nga may nagapangdawat sa dalo. Pero siya isa siguro ang sa babaw kasi iban guro lookout daw muna. Miyerkules ang aga na-recover sa kilid sang pader sang simbahan kag sa kilid sang dalan ang ginpangkawat ng mga gamit. Posible nga nagdesisyon ng mga sospek nga ibili ng mga gamit kag dalo na lang ang cash sunod kay Father Tejada. Base sa kuha sang CCTV, posible sunod sa kapulisan nga pamilyar na ang sospek sa lugar. Posible may knowledge siya sa about sa sulod. So posible ba si makagid ra obra. Kaya mo na ginalantaw naton. Nagalaom ang simbahan nga madakpan ang mga sospek kag mabawi ang kwarta nga gamiton pakuntani sa mga proyekto sang simbahan. Siguro din sugo sa ilang kinanglanon man sa kaibulon. Pero hindi man niya makatarungan nga pamaagid. Upod kay Reynald Castillo, Tess Ordales ang naga. Ratsada. Bantayan! Paghatag prangkisa sa mga motorcycle taxi, malawig na nga panawagan sa grupo sa mga riders sa Iloilo City. Apang hingyo sa mga ini, inapamatukan sa bila ka mga grupo sa sektor sang transportasyon. Tutukan sa pagbalik sang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ginadumilian ang pagpaligo sa suba sa Barangay Mianay, Sigma Capiz matapos ginapayag may nakita niya buhaya sa lugar. Nasiplatan sa mga residente ang buhaya sang tinerik na nyabulan samtang nagapangisda sa suba. Sunod sa Sigma Police, wala madeterminar kung ano kadako ang buhaya. Ginreport ni sa Barangay Rason nga nagpaamtang sang signages nga likawan anay ang pagpaligo sa suba. Nag-inspeksyon na ang Sigma Metro sa lugar apang wala sa may nakita niya buhaya. Padayon nga ginapalerto ang publiko. Kailangan ay maligo atong mga kabataan kag information dissemination naman sa mga tupat nga mga barangay nga off limits anay ang mga lugar. Tinuig na ang panawagan sang rider groups sa Iloilo City nga mahatagan sila sang prangkisa. Apang nga atubtub subong, wala pa ini nagtupa. Hibaloon ta sa ikaduwa nga ugnat sa akon tatak Ratsada Report. Tuig 2019, ginlunsar ang pilot program nga nagapahanugot sa motorcycle taxi nga mag-operate bilang vehicle for hire. Ginpatuman ini sa Metro Manila kag pila ka highly urbanized city sa pungsod. Apang wala diri malakip ang Iloilo City. Makapila ka beses sa ginpalawig ang programa kag natapos lang sa 2024. Apang wala sa gihapon sang national law sa paglegalize sa mga riders. May paglaom pa bala ang mga rider sa syudad sang Iloilo. sang nagpadala sang sulat ang founder sang isa ka rider group nga si Chris sa Iloilo City LGU. Ginhingyo sang grupo nga malegalize ang ila operasyon. Apang tubtob kuno subong, wala sang mihura ang ila panawagan. Ginangyo ko lang sa city government or sa mga local government naton or sa mga national agencies naton, LTO, why don't you give us a chance nga ma-prove namon ang kagalingon namon nga mas nami kung damo kita damo choices. Isa sa mga nagapamalabag sa paglegalize sa motorcycle taxi, amo ang mga taxi driver. Ginakabalakan sa mga ini nga maghina pagid ang ila kita kung mahataga na prangkisang motor taxis. Ang pasayro matunga na, kundi matunga pati mabuhina na nga nga kita kadadlaw. Amo banda nga te, way pagawa magbalik ang gasolina gid sa medyo sapnot kay nagsaka pa ganit. Ang pwersa sang taxi operators ay natuloy isa sa rason sa mga rider nga hindi sila mahatagan sang prangkisa. Patag sang chairman sang Committee on Transportation sang Iloilo City Council, wala sa ila poder ang paghatag sang prangkisa. Sakop lang sang Iloilo City LGU base sa Local Government Code ang prangkisa sa mga tricycle. Kisabi nila nga hindi na lang mag-initiate ang lokal na pangaluhan nga kami manguna para maka-operate sila diri. Hindi pwede nga magpasar kami sa ordinansa nga maglapaw sa national law nga gambal nga bawal gid sila. We need to have that data that would support. That's why panawagan kita inventaryo kung pila ni sila.
And we hope also to see the demand level. June 2024, sang ginaprubahan sang Kamara sa third and final reading ang House Bill 10424 o kunang Motorcycle for Hire Act. Apang kasubong nga nagtulog ini sa Senado. Marso 12 subong nga tuig, nagpagwa sa Department Order ang Department of Transportation bilang unang nga proseso sa pag-legalize ang motor taxis. Ginahulat na lang ang Memorandum Circular halin sa Central Office agud masugura na ang legalization process. Ginpahat-pahat no kung ano ang mga obligasyon sa taga-ahensya, ano ang mga proseso nga dapat obrahon, qualifications sang aton nga mga stakeholders. Wala kami sang timeline no kung saan maabot ang memorandum circular, but usually when the circular is signed by the board, may ara na publication requirement. Tubtob nga wala pa sang permanente nga layi. Magapabilin nga magarisgo ang mga rider sa pagbiyahe. Agud may madala lang nga kita sa ila pamilya. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, ang naga Ratsada. Lalaki nga nagtuyo o ginaligar nagtuyo mga awat sang manok, patay matapos ginlabo sang tag-iya sa Bacolod City. Si Tess Ordales may nagaratsada nga balita. Dugoon kag wala na sang kabuhis ang nabtan sang kapulisan ang ining nga lalaki sa tungasang kahilamunan sa Barangay 2 Bacolod City. Ginlabo ang lalaki nga si Elias Meg matapos ginapahayag magtuyo nga mangawat sa mga manok kag iban pa nga mga kasapatan. Nakaago binisang mga pila sa lihog kag kamot. Ginatudlo nga suspect sa Elias Lim nga amuman ang nag-report sang insidente. Na ano niya nga mangawat ina na panagumno pa niya kay nakita niya nga may talibong ini nga na-apprehend man dayon na suspect. Gintinghuan sang news team makuhaan sang pahayagang suspect apang wala nagatubang sa kamera. Ginibestigaran pa kung naimbolbado gid man ang biktima sa pila ka kaso sang kinamatay sa Bacolod City. Posible nga magamakatubang sang reklamo nga homicide ang suspect. Dapat kontrolon tagid kag ang ipaminsaron tagid danay ang aton nga iakto bago naton himuon para hindi mata mag-suffer sa consequences right now. Upod kay Reynald Castillo, Tess Ordales, ang naga Ratsada. Babae nga ginaresto sa Kalibo, Aklan bangod sa kaso nga cyber libel nagdepensa nga gingamit lang ang iya identity sa paghimo sang krimen. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Ginaresto sa Kalibo Municipal Police Station si alias Kayla, 23 anyos residente sa Barangay Bacau Norte, Kalibo bangod sa kaso nga cyber libel nga ginfile sa korte sa Malay-Balay, Bukidnon. Ginserbihan ini sang warrant of arrest kag may piyansa nga 84,000 pesos. Yung aso niya po is hindi po na-file dito sa Aklan, bagkus doon po sa Bukidnon. Apparently, ginawa daw na sa sisira doon sa may Bukidnon. Apang panindugan ni alias Kayla, wala sini mahimo ang krimen kag ginkawat lang ang iya identity. Panay sayon sini nga sa nagligid niya tuig may nag-engganyo sa iya sa social media nga hatagan ini sang 200 pesos apang kinahanglan anay nga mag-send ini sang iya ID. Hindi kuno sini personal nga kilalang nagtanyag sa iya. Kapilang man sinahakot ang account karon sir. Kuman ako kasayon sir sa ring nga natabo kita. Huwag itaw gahinuon nga makaroon nakibot kita ako. Nakibot kita ako nga natabungan ito. Nagapanawagan si Kayla sa ginaligar nga nagamit sa iyang ngalan kag account nga magpakigangot sa kapulisan agud maabsuelto ini. Ito niya na naisip ko nga daw nga na ako kanda sir. Ano ka bantay mo karon? Ako nga panugangan. Hindi mo ako bantay sa mga ungo. Ginpiyansa naman ni Kalibo Mayor Judy Socro si Kayla. Upod kay Hans T-Sherto, John Sala. Anaga, Ratsada! Lalaki nga nagalakat sa dalan patay upod sinipilason matapos mabungguan sang de pasayro nga jeep sa Pavia, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa may nagaratsada nga balita. Makitaan sa video ang babae sa tungasang dalan nga ginasap na isang isa kalalaki ang iya ulo. May isa man kalalaki nga gintuwangan sa mga personnel sang MDRRMO Pavia. Ang duha ang nabungguan sang depasahero nga jeep sa Barangay Kabugaw Sur, Pavia, Iloilo. Samtang nagalakat sa kilid sang dalan pasado alas 6 kagabi. Nagdiretso pa kag bumunggo sa puno sa mahogany ang jeep. Ginkilalang lalaki kay alias Ruben, 22 anyos. Ang babae amo si alias Jamaica, 24 anyos.
Ang duha ang lunsay pumuluyo sang Negros Occidental, hagyari sa Iloilo para magpangita sang ubra. Dead on arrival sa ospital si Ruben, nakaangko naman sang bagla sa lawas si Jamaica. Sa investigasyon sang Pavia Police, igarahin na kuntani sang driver nga si alias Antonio sa New Lucena ang jeep. Ginapatihan naglain ng pamatsyag sang driver, hag nadulaan ini sang kontrol sa jeep. According sa mga witnesses dito, manasig ang padalagan sang driver sang jeep. So posibly why na ma-manage may suspect naton nakasuffer sang hypertension ang aton driver. May nadala sa pa nga motorsiklo kag balay ang jeep, apang maswerte nga wala na inisang tao nga nahalitan. Gapong ko ako diri, gulpi lang na utod ang baratiya. Nagtupa diri sa diri gido, may bata diri, tapos diri nga alaga ko. Pagkita ko nga na utod, dingdakop ko ang akon alaga. Naka-hospital arrest ang driver sang jeep samtang ginahulat pa ang desisyon sang himata sa mga biktima. Kaso nga reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries, and damage to property ang posible pasaka nga reklamo batok sa driver. Upod ka Romel Porquia, Zen Kinantang Sasa, ang naga Ratsada! Mga kapuso, nagahinay ang Bagyo Inday kumpara sa nagliligad nga adlaw. Yara sa wind signal number 2 ang Batanes. Signal number 1 naman sa Cagayan, kaupod ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion sang Quirino, Apayao, northern na portion sang Abra Kalinga, eastern portion sang Mountain Province, eastern portion sang Ifugao, Ilocos Norte, northern portion sang Aurora, pati man sa northern kag central portion sang Catanduanes. Nanaog na ini sa typhoon category. Uli ini nakita 865 kilometers na sidlangan sang northern Luzon. Manuo man sa gihapon ng tsansa nga mag-landfall pero pinakamalapit sa extreme northern Luzon buwas sa hapon o kon sa gabi, tub-tub sa Sabado sang aga. Posible sa Sabado naman magagwa na sa par kag pagaiguon ang southern islands sang Japan kag northern coast sang Taiwan. Padayon nga ginapabaskog ang habagat nga magapaulan sa dakong bahin sang pungsod. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Antique, Aklan, pila ka bahin sang Capiz kag Iloilo, kag pila ka bahin sang Negros Island Region. Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Pila ka mga Ilonggo may magkatuway nga reaksyon sa nakapadayon nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Si Zen Kinantang Sasa may nagarat sa nga balita. Ginbantayan sang pila ka mga Ilonggo ang unang nga 3 ka adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una gintalakay ang grave threats kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, kag former House Speaker Martin Romualdez. Nagapati si Manang Nelia nga dapat manabat ang Vice Presidente bangod sa ginhimo nga pamahog kag kapaslawan nga mapaathag kun diin gingamit ang iya confidential funds. Dapat lang gid. Kay siyempre ang ginahimo iya hindi mayo sa kadamaan sa bugos nga katawhan sang aton nga nasyon. So, dapat ang himuunta ang makapaayo sa aton. Abang si Manong Ronnie, nagapati nga may mga isyu nga mas dapat hatagan sang atensyon. Isa diri ang anomalya sa flood control projects. Nag-abot na kuno ang tion nga natak-an na ini nga magpamati sa impeachment proceedings. Sa ako lang, dapat kaya hindi na lang na iya. Hindi na naya linga impit pa na kayo ilagani. Kaugalingon nila, na gid eh. Daw dako na gid ang ilang nahimo nga katalanan nga wais laya. Sunod sa isa ka political analyst, importante ang pagtutok sang publiko sa nagakahalanabo sa impeachment trial. Kaya di political exercise ni, the more na wala na hindi maghatag atensyon ang public sini, then nobody cares. If nobody cares, then what's the point? Dugang pa ni Atty. Pueblo, mangin panghangkat sa prosecution, bangod una na nga nagdeklarara ang Senado nga kinahanglan sang 16 ka boto para makonvict ang Vice Presidente. Sa karon, 13 ang kabahin sa majority. Ano nila i-hurdle ng number? Then they have to build sa sentiments ng tao. Sa madason nga semana natala na nga ipresentar sang prosekusyon sa NBI Regional Director Jeremy Lotok, OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez, kag si Captain Belinda Bello nga empleyada sang House of Representatives bilang mga testigo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, ang naga Ratsada.
Baho halin sa sanitary landfill sa Bacolod City na haklo na sa pila ka residente sa Murcia kag Bago City. Si Aileen Pedreso may nagaratsara nga balita. Tinuig na nga ginaantos sa pila ka mga residente sang Purok Tumpok, Barangay Blumentritt, Murcia ang baho sang basura. Hindi halin sa ila og saran, kundi halin pa sa sanitary landfill sa Barangay Felisa, Bacolod City. Kaya bisang katulog mo, gulpi lang makakwan ka nga, makabugta ka kung baho. Ang langaw pagin man, perfect. Sa Purok Santa Rita, Barangay Dulao, Bago City, nahaklo man sang baho sang basura ang pila ka mga residente. Masami nga nagalain ang pamatyag sang dialysis patient kasi Julie. No sa ginhawa, tapos daw may kis ang tampamala ka baho, daw masuka ka. Mayara git, balatian ka kung nagsisigi. Mas malala ang ginaantos sang taga-Barangay Felisa nga malapit sa landfill. Rason nga hindi sila pabor sa ginahinyo sang Victoria City LGU nga paghaboy sang residual waste sa sanitary landfill. Hindi naman na diyan ilay, hindi naman sasakop sang Bacolod. Puno-puno na daan. Ang mga penitensya, ang ari naman diriing pumuluyo naman. Para sa pila ka mga residente, mas magapalala pa sa sitwasyon kung tampukan sang duga nga basura ang landfill. Natala na nga i-review ang proposal sa Victoria City LGU sa Bacolod Solid Waste Management Board. That is the primary concern. The agreement will run for 12 months, not the total waste of Victoria's. Apang sa Miyerkules, nagpagwa sang pahayag si Victoria City Mayor Abelardo Bantog III nga ginabawi na sini ang nasambit nga request. Nagpanawagan man ini sa mga residente nga mangin responsable sa paghaboy sa mga basura. Upod kay Herald Ekang, Aileen Pedreso ang Ratsada. Nagsaka sang 92% ang kaso sang influenza-like illness sa Western Visayas sa linsang January 4 tubtob June 27, 2026 kung ikumparar sa pareho nga tion sang 2025. Nagdangat sa 234 cases sa mga tuig samtang 169 lang ang kaso sang tinalikdan nga tuig. Bangod sini, ginapanugyan sa Department of Health Western Visayas sa publiko nga kinahanglan pabaskugon ang immune system pinaagi sa pag-inom sang vitamins, masami nga paghugas sang kamot, pagsuksok sang face mask kag pagpabakuna. Isa sa rason man sa pagdamo sang influenza-like illness sa kung masakit nga may sintomas sang trangkaso, amo ang pabaylo-baylo nga klima. Gidayon magpakonsulta sa doktor kung may sintomas. Mas better no to stay at home kag mag-iwas anay makisalamuha sa crowded areas, and especially no umiwas man kita sa mga tao nga may mga high risk. Mga kapuso, yari na ang mga balantayan sa The Master Cutter. Makilala na ni Atoy ang ginikanan sa buli ni Ibiang. Ano bala ang reaksyon nila kung makita ang isa kag isa? Bantayan nila karon sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang makilala na ni Hex kung sino ang babae ni Martin. Maako bala ini? Sino bala ang madakpan sa entrapment operation? Bantayan na ina karon 8:50 p.m. sa GMA Prime. Samtang matanaw ang episode nga ini kagiwan pa ng mga lokal nga balita sa official website sang GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang amon official YouTube channel, GMA Regional TV, kag i-click ang subscribe button para sa pinakamainit nga balita alin sa mga rehiyon. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Kim Salinas, kami ang GMA Regional TV, wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tubtob subong matudtod nga serbisyo gid lang. Tubtob was ululupod gyapon kita tanan sa Ratsada.